Sino po sa inyo ang bumisita na po sa sementeryo? Kahapon. Walang bumisita sa inyo? Sa inyong mga kamag-anak? Ayan, mayroon. Ang iba, hindi po kayo bumisita? Ayan. Or kayo po ang gustong bisitahin nila? Ayan. Madalas natin pag-usapan ng kamatayan. Madalas nating pag-usapan ng mga bagay dito sa daigdig. Subalit, hindi natin palaging naiisip na ang buhay natin sa daigdig ay pansamantala lang. Ginagawa ng lahat ng tao ang mga bagay-bagay dito sa daigdig para humaba lang ang buhay. Kapag nagkasakit, anong gagawin? Magpapagamot. Kapag pumapangit, anong gagawin? Papaganda. Kapag nangihina, anong ginagawa? Nagbabitamins. Ang iba ay nagpapatherapy. Ako po, noong nakaraan ay nagpa-bone setting po ako. At pinalagutok ang lahat ng aking kasukasuan. Sabi ko, pag ganun sa liig, naku, baka hindi na maibalik. Dito sa daigdig, ang dami natin ginagawa para ma-extend ang ating life. But there is a big reality, church. Ano yung pinakamalaking katotohanan sa daigdig dito? That here on earth, this earth is not your permanent residence. Sabi naman na nakasulatan ng buhay ng tao, Psalms 90 verse 10, hanggang 70 lang. Pag lumagpas ka ng 70, because of your strength, nag-exercise ka, umiiwas ka sa karne, puro gulay ka lang, puro diningding, pakbit, nag-exercise, aabot ka ng 80. Pero may mga supernatural talagang binigyan ng life na mahaba, katulad ng aking nanay, 92. Si Enrile, I think 100 years na si Enrile. 100-year-old. 101. But the reality, walang magtatagal sa daigdig. Anytime, anywhere, pwede kang lumipas sa daigdig. Dahil ang daigdig na ito ay hindi mo permanenteng residente. Can you say amen? Yeah. Kaya naman yung ating mga mahal sa buhay na namatay na, katulad kila Atinemia, yung masarap magluto ng kaldereta, yung inyong mga nanay, yung inyong mga tito, tita, yung inyong mga pamangkin, yung inyong lolo't lola. Sino rito yung may mga lolo't lola na nasa sementeryo na? Sige, taas ang kamay. Sino rito yung mga magulang, yung kanyang tatay nasa sementeryo na? Yung nanay nasa sementeryo na? Oo. Yung kapatid na nasa sementeryo na? Madami. Madami. Ang tanong, ni isa sa kanila walang bumalik. Sometimes, napapanaginipan mo. At ang pangit pa ng panaginip, minsan nababangungot ka pa. Pero wala isa man sa kanila literally na bumalik. Bakit kaya? Ayan ang tanong. Now, ating titignan because sabi ni Paul, our citizenship, Philippians chapter 3, beginning from verse 19 hanggang verse 20, sabi ni Paul, our citizenship is in heaven. Yung permanent mong citizenship is in heaven. Hindi ang San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ang Santa Maria. Ang permanente mong tirahan ay dandun sa kalangitan. Kaya sisilipin natin ngayon, pinamagatan ko po yan, the picture
of heaven. Ito pong binasa nating talata, sabi rito sa ating book overview, the background of Revelation is rooted in its likely composition around 90 to 95 AD, written by John the Beloved, the elder from the island of Patmos. Itong binasa nating talata ay nasulat yan, pinakahuling talata o pinakahuling book na naisulat sa banal na kasulatan ay ang Book of Revelation. Naisulat yan sa panahon ng 90 AD, 90 to 95 AD. Si John the Beloved po ang sumulat niyan, and he is the elder of the church during the time. Siya na lang yung disipulong nabubuhay pa sa daigdig. Lahat ng mga disipulo patay na. Lahat ng disipulo patay na, kasama si Paul, patay na. Ang huli pong nabuhay sa daigdig na ito, panahon ng 90 to 95 AD ay si John the Beloved. At ang edad po ni John the Beloved dito ay between 80 to 90 years old. Kaya mahaba po ang buhay ni John the Beloved, mga kapatid. Bakit? Nakatanggap siya ng pabor mula kay Lord. Sabi rito, where he was exiled by the Roman Empire, by the Roman Emperor Domitian, the book was written to 7 churches in the Roman province of Asia Minor. During a time of growing tension and persecution under Roman rule, which included the demand of emperor worship. The text served to both critique imperial power and provide encouragement for Christians facing hardship in challenging social environment characterized by paganism and Roman religious demand. Makinig mga kapatid. Sa panahon nito, ang pinaka-emperor po ng Roma ay si Emperor Domitian. Pinagbawal ni Emperor Domitian ang pag-worship sa mga Christians. At si emperor na ito ay naglagay ng panukala na lahat ng tao sa Roma, and Israel is one of the provinces lang ng Roman, lahat ng mga tao na sakop ng Roman Empire ay sasamba kay Emperor Domitian. At pag hindi sumamba, kapatid, pupugutan ng liig. Kaya grabe po ang persecution. Ang tawag nila dyan, severe persecution. Pinagpupugutan ng ulo ng mga Christians, kapatid. Ang mga buntis ay, dito nangyari, yung mga buntis ay binabalot sa banig. Tapos tinutusok ng espada yung kanilang tiyan at pinapagulong sa bangin. At pagdating sa baba ng bangin ay sumasambulat ang kanilang mga tiyan. Ganun po kalupit. At pinagbawalan na pong mag-usap-usap ang mga Kristiyano sa panahon na yon. Bawal mag-usap-usap kasi pag nag-uusap-usap sila, pag nagtagpo-tagpo, napapalakas sila ulit. Kaya doon po na-invento yung sign language ng Christian. Ano yung sign language ng Kristiyano? Sign of the cross. And that is in the church history na ang sign of the cross ay sign language ng mga Christians, patunay na ang iyong nakita doon sa dulo ng daan ay si Brother Noel ngayon. Yes. Pag nakita mo gano'n na sa dulong bayan, si Nanay Rosita ba yun? Gaganon ako. Tapos gaganon din si Nanay Rosita. Yun ay uri ng pagbabatian. Hindi ang ginagamit sa mga demonyo. Sus Maria Josep. May mga paliit-liit pa dito, may mga ganyan-ganyan pa. Kabisado ko nung araw yan. Binibigyan ng kahulugan ng mga traditions. Pero hindi po yan ang totoo. Ang totoo po, yan ay katumbas yan ng binabati mo si Pastora Merlinda doon sa dulo. Uy, si Pastora Rosaliana. Ay, bawal kami mag-usap. Gaganon lang ako. God bless kapatid. Yan, ganyan-ganyan lang. Pag nahuli kayo nag-uusap, papatayin kayo ng imperyo. At ito, si John the Beloved, may favor sa kanya si Jesus Christ. Siya lang ang disipulo na hindi namatay sa pagpugot ng ulo. Pinapugutan ng ulo si John the Beloved. Pugutan ng ulo yan. Hindi tumalab ang itak kay John the Beloved. Wala, baliwala. Ang ginawa, naasar si Domitian sa kanya, nagpakuha ng malaking kawa.
Malaking kawa. Pinalagyan ng maraming mantika. Kaya noon pa may mantika na. Hindi ko lang alam kung ang mantika noon ay galing sa palm tree or sa Baguio o galing saan. Bonus daw, bonus oil. Malaking kawa. At nung kumulo na yung kawa, kapatid, mantika, hinagi si John de Bilabi doon. Ginisa. Ang John de Bilabi nito, pinanghihilot lang. Pinanghihilot lang yung mantika, mga kapatid. Nakasal sa kanya si Pisan, pinatapon siya sa iwahig. Lalo may iwahig doon. Ang tawag ng iwahig doon sa panahon ni Imperyo, mayroon silang isang island sa gitna ng karagatan, kapatid. Ang tawag doon ay Patmos. Patmos Island. Na lahat na may mga mabibigat na kaso sa imperyo, kapatid, doon pinapatapon. At doon si John de Bilabi pinatapon. Naging sekretary si John de Bilabi ng imperyo doon. Siya ang tagalista ng mga bagong dating. Anong kaso mo? Nang rape po. O, dito ka. Si John de Bilabi ang tagalista. Anong kaso mo? Kapatay po ako ng 7. Nilista. Siya ang sekretary doon sa Patmos. At habang si John de Bilabi nila doon, nagpakita sa kanya ang anghel. At anong pinakita ni John de Bilabi? Kapatid, ito yung ating babasahin. Yung ating talata. Ang sabi nito, verse 9, ito yung mga pinakita kay John de Bilabi, mga kapatid. Sabi sa verse 9, then came one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues, and spoke to me, saying, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Dati po yung, nabanggit ko sa banal na kasulatan yung the bride of the Lamb, the wife of the Lamb. At tinutukoy po dyan yung church. Ang church po ang tinutukoy dyan. We are the bride of Christ. Can you say amen? Amen. Kaya nga, gusto ng Panginoon yung kanyang pakakasalan, kasi pakakasalan tayo ni Kristo sa langit. Lahat tayo ay pakakasalan ni Kristo. Dapat yan ay without blemish, without wrinkles, walang bahid lungis. Kaya nga, mga kapatid, ang kanyang ginawang pangbugas sa iyo sa kasalanan mo ay ang kanyang banal na dugo. You are the bride of Christ. You are the church. Pag nabanggit sa Revelation, the bride of the Lamb, ang tinutukoy po dyan ay ang church. Tayo ba yung church? Yes. Kaya hindi po yung building, kung hindi yung church, ecclesia, the outcalled one. You are the church, not the kuryakon, not the building. Mga kapatid, pero yung mga kulto, building daw po ang aakat sa langit. Doktrina po yan ng mga kulto. Yung aakyat daw sa langit, yung kanilang templo daw papunta ron. Yun daw yung sasakyan nila papunta langit. Kapatid. Kaya may samba sila ng Lunes, may samba ng Martes, may samba ng Huwebes, kasi ang kaligtasan ay nandun lang sa loob ng building. Pero tayong mga totoong Kristiyano, mga born again, tayo mismong tao ang simbahan. Amen! Palapagan natin si Lord. Hallelujah! The church. And sabi nito, verse 10, and he carried me away in the spirit, a great high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. Wow! Dinala yung espiritu ni John de Bilabi sa heaven. At pagdating ni John de Bilabi sa heaven, kapatid, yung kanyang espiritu, dinala doon sa langit. Pinakita doon yung pinakamataas na bundok. May bundok pala sa langit. Take note na yung pinakita kay John de Bilabi, wala dito sa daigdig. Nandun na. Chapter 21, verse 1 hanggang verse 2, sabi roon, and I saw the new heavens and the new earth. Magkakaroon po ng bagong langit at bagong lupa, sapagkat nilipas ang dating lupa at dating langit. Kaya nilipas talaga itong daigdig dito, kapatid. Kahit ano pang paganda ng mga may mga green ano ba sila doon? May mga tawag nila, may mga green pa sila.
save the earth. Kapatid, sabi ni Peter, talagang itong daigdig nito, magugunaw ito sa pamamagitan ng apoy. Kaya kung may lupain ka, pwede mo na isangla. Pwede mo na rin ibenta. Bago matupo. Mag-update lang po kayo sa amin kung naibenta nyo na. Maguguna. Na kung ating titignan mga kapatid, ang talata po mga binasa natin ay naka-structure po yan. Para maintindihan natin ang talata kapatid sapagkat ito po yung revelation. Ang revelation po ay 90% apocalyptic. When we say apocalyptic, ito po ay may ibang kahulugan. Halimbawa, yung 10 sungay. Kaya pag nagbabasa ka ng revelation, di mo alam ang pag-interpret ito para kang nasa Star Wars. May 10 sungay. Antibigat. Oo. May 10 sungay. May 7 sungay. Kapatid, pagka nabanggit po yung 10 sungay, at tinutukoy ko dyan 10 bansa. Mga dakilang mga bansa, ang ibig sabihin po dyan. 7 lambs, ang tinutukoy dyan, 7 churches. Yung Ephesus, yung Sardis, mga kapatid, Smyrna, 7 po yan. May mga iba't ibang kahulugan po yan, kapatid, kaya napakaganda pong aralin itong Book of Revelation. Now, 90% apocalyptic, may ibang kahulugan, pero 10% ay literal. Yung verse 21 hanggang chapter 21 hanggang chapter 22, almost literal, kapatid, ang Revelation. Literal po yan, meaning. Ibig sabihin, hindi figurative ang langit, kung hindi literal po ang langit. Kung mayroong sinabi ng banal na kasulatan, in the beginning God created the heavens and the earth. Totoo ba ang earth? Yes. Napakinabangan niyo ba ang earth? Nakatira ba kayo sa earth? Yes. Totoo ang Bible. Amen? Yes. Kung may sinabi ang Bible, in the beginning God created the heavens. Plural po yan. Totoo po mayroong langit. Kaya ito po yung ating titignan. Ano ba mayroon sa langit? Kasi doon ka pupunta eh. Pakisabi ko sa katabi mo, doon ka pupunta. Ba't parang ayaw mong maniwala yung katabi mo doon pupunta? Sino naniniwala ito sa langit sa pupunta? The abode of the living God. Amen? Sa heaven ka makakapunta. Pastor, parang hindi yata eh. Parang sa purgatorio lang ako, Pastor. Sino nito naniniwala ng purgatorio? Ang katuroang purgatorio ay pinapormulate dyan po ni Tertullian. Si Tertullian, isa sa pinakamahusay kapatid na theologian during the time po ng imperyo ng mga nasa Roma, ng mga pari, kapatid. Gustong itaas ang pondo ng Roma, kaya nag-invento sila ng mga theology na wala sa Bible. Na yung purgatory, pag ikaw namatay na may kunti kang kasalanan, nakapagsinungaling ka sa asawa mo, may kunti kang kasalanan, sa purgatorio ka pupunta, hindi ka wala pupunta sa langit. At doon sa purgatorio, doon ka ipupurga. Purga ka ron. Paiinitan ka ron, ang tawag nila dyan ay cleansing by fire. Kunting ako yun, i-cleanse ka ron, i-cleanse. Habang kini-cleanse ka ron, meron pong simony. Ano simony? Ang mga kamag-anak mong naiiwan dito sa daigdig, magpapadasal yan. Kung Bicolano ka, parang kami, ang dasal yan, o Regi Miteram Brunei, o Regi Miteram Pasi, balay na Pulawan, Bicolano sa kanawan. Kaloy mo ang kalakniyan, hindi ka magyari magkanto sa langit. Paulit-ulit mo yan. Kabisado ko yan, kasi namatay yung tatay ko sa Bicol. Mas patinyo yun. At habang nagdadasal na gano'n, magbabayad ka sa mga nagdadasal. Kasi yung kaluluwa nila sa purgatorio ay i-cleanse habang dinadasalan. At unti-unti umaangat daw papuntang paraiso. Ang ganda, di ba? Kaya habang nagdadasal ka rito, ang iyong mga mag-anak sa ano, aangat yan. Habang makapunta ka sa totoong langit.
Ang ganda sana ng doktrina. Kaya lang ang nakakalungkot, ang doktrina yan wala sa Biblia. Andun na sa apocryphal books. Hindi yan kasama sa 66 books. The anointed books. Hindi yan kasama, kapatid. At yan ang karanihang doktrina ng lahat ng mga Catholics nating kapatid sa pananampalataya. Na doon mag-cleansing, pero wala po. Ang panglinis talaga sa iyong kaluluwang espiritu, dugo ni Jesus. Amen. Hindi apoy. Amen. Hindi rin tingga. Hindi naman tingga para sunugin, di ba? Sabi naman ng kasulatan ni Hebrew chapter 9, beginning from verse 11 hanggang verse 15, ang dugo ni Jesus ay higit sa 5 dugo sa daigdig nito. The blood of Jesus Christ is greater than the blood of the animals. Bakit? Ang dugo ni Kristo may kapangyarihang linisin ang kaluluwang espiritu mo. Ang iyong kasukasuan, ang iyong konsensya ay kayang linisin ng ating Panginoon. Palapagkan natin si Jesus. Now we will go to our structure. May structure tayo, kapatid. The first structure from verse 9 hanggang verse 14, the angel showed John the people in heaven. Showed John, the beloved, the people in heaven. Sabi nung ang anghel, halika, ipapakita ko sa iyo kung ano yung mayroon, sino yung nasa langit sa heaven. Sino malaman sino nasa langit? Ang una, verse 9, the bride, the wife of the Lamb, or the church. Kasama na lahat yan. Presbyterian, Methodist, Assemblies of God, GIL, Victory, CCN, lahat yan. Lahat ng mga churches sa pagdaigdig, mga born-again churches, ay papasok doon sa heaven. Amen. Parang isa lang ang papasok sa heaven. Kaya sa amen. Amen. Pasok sa heaven. Hallelujah. Sino ba nandun? Verse 12. The 12 tribes of Israel. Sino yung 12 tribes of Israel? Na sila Benjamin, Naphtali. Sino pa? Si Judas, si Joseph. Sino pa? Yeah. Andun sila, yung 12 tribes of Israel. Kaya maganda, masarap pupunta sa langit. Makikita mo sila ng personal, kapatid. Makikita mo si David. Makikita mo si Goliath. Ha? Si Goliath kayo sa langit? Wala. Kasi hindi si Goliath. Pinugutan na ng ulo eh. Di ba? Ando sa langit si David. Ando sa langit si Moses. Naisip niyo na ba pagka kayo napunta na sa langit, sino ang muna niyo pong babatiin, hahanapin? Si Father Abraham. Ako ang muna pong hahanapin, ano po sino? Hanapin ko si Adan. Lord, saan ba si Adan dyan? Tatanong ko sa akin, saan ba si Adan? Nabatukan ko lang yan. Sabi ng Bible, sabi ng Christian, dahil kay Adan, sa unang Adan, lahat ng tao nagdanas ng kahirapan, nagdanas ng sakit karamdaman, nagdanas ng kamatayan dahil sa unang Adan. Mabuti na lang may dumating pangalawang Adan sa katawan ni Jesus Christ. Ang kanyang dala, the life-giving spirit, and set alive. Ang iba siguro sa inyo, makahanapin niyo si Judas. Saan ba si Judas? Pero di ba kapatid na expert na pala tayo naniniwala na si Judas nasa langit. At may mga patunay sila dyan. Na si Judas daw nasa langit. So, sino naniniwala na si Judas nasa langit? Yung katabi mo, mapupunta ba langit dyan? Huwag ba Judas? Ano pa man paniniwala nila? Basta ikaw sigurado na dapat mapunta ka ng langit. Amen? Kasama rin ito mga kapatid. Look at verse 12. Tingnan niyo po ba nakasulat sa verse 12. Sabi sa verse 12, it had a great high wall with 12 gates. In the gates, 12 angels, and on the gates, the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed.
sons of Israel. Verse 13, on the east of the three gates, on the north three gates, on the south three gates, on the west three gates, in the wall of the city, the 12 foundation had on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Wow! Makikita pala doon sa mga gates na yun. Apostol Pedro, Apostol Santiago, sino pa? Apostol Bartimeo, Apostol Roberto, wala doon. Wala pangalan doon sa gates, ha? Wala doon. Pero dapat nandun ka sa Book of Life. Amen? Huwag nyo pong pangarapin na, Lord, ilagay mo nga po doon sa pinaka-gate na yan, sa east na gate, ang pangalan ko dyan. Huwag nyo pangarapin. Ang intindihin nyo, yung pangalan mo, nakasulat sa Book of Life. Alam po natin si Jesus? Bahala ka. Nasigurado mo, naligtas ka. So, sino ang mga nandoon? Sino ang mga nandoon? The church of the bride of the wife of the Lamb. Sino pa nandoon? The 12 tribes of Israel. The 12 apostles of Jesus Christ. Now, malalaman na natin, magdating natin doon, kung sinong apostol ang pang-12. Kasi si Judas, nag-Judas, nagpakamatay. Or ang kapalit ni Judas, sino yung kapatid si Judas? Si Matias. Pero ako, malagyan paniniwala ko, na ang kapalit ni Judas, si Matias, ang nakasulat dun sa gate. Pero kung si Judas pa na ay nakasulat doon, at siya ay nasa impyerno, pwede ba yan? Nakasulat yung pangalan sa gate, tapos nasa impyerno siya. Ay huwag na natin siya paunahan si Lord. Kung si Judas pa ay nasa langit, o si Judas pa ay nasa impyerno. Pero, tinitiyak ko sa inyong lahat, walang 100 taon mula ngayon, makikita niyo po ang ating pinag-uusapan. Wala. Baka next year lang makikita mo na sila. O baka next month makikita mo na sila. Sino gusto next month magpunta ka na langit? Huwag muna. Ha? Huwag muna. Gusto, huwag muna. Masarap pa ang crispy pata. Ayaw. Pag ninyo mo, babang buhay ninyo. Second structure, from verse 15 to 21, the angels show the physical aspect of heaven. Wow! Verse 15, meron pong tiyak na measurement, both men and measurement of the angels. Kaya literal ito kapatid, bakit may sukat eh? Ang panukat yung gintong rod, ang panukat. May panukat ng inanghel at may panukat ng tao. Kompleto. Eh siyempre ang anghel kapatid, malalaki. Ang panukat ito lalaki. Ano pa po? Mayroong materials na ginamit. Verse 18 to 21. Ano mga materials na ginamit? Tignan natin. Anong materials meron na langit? Wow! Ano? Baka meron dito nabanggit na hindi nyo pa nakita. Ako, may mga nabanggit dito hindi ko pa nakita na literal. The wall, verse 18, the wall was built of jasper, while the city was pure gold, like clear glass. The city, the whole city, pure gold, clear as crystal. Walang nag-control dito. Walang korupsyon. Nakakita na ba kayo ng lugar sa Pilipinas na ang buong city, buong syudad, buong ginto? Wala dito sa Pilipinas yan.
Nanakawin yung mga congressman yan, at ang mga senador. Pero doon, hindi na sila makakapagnakaw. Kasi sa huling talata ng verse 27, ano sabi sa verse 27? Tignan niyo nga verse 27. Kaya tinitiyak ko sa inyo, pag hindi na bago itong mga senador, yung mga congressmen, yung mga contractor ng DPWH, pag hindi nagbago sila, at nakaligtas sila dahil kakampi nila ang dapat kakampi, hindi sila makakapasok doon. Amen ba mga kapatid? Ano sabi sa verse 27? Ano sabi? Basahin sa sabay? Queen will ever enter in, no anyone who does what is detestable or false, but those who are written in the Lamb's book of life. Walang makakapasok doon ng mga sinungaling, mga kurakot sa gobyerno, walang makakapasok doon. Sige, pwede lang i-enjoy dito ang trilyon, ang bilyon kapatid. Pero hindi nila tinitiyak ko sa kanila at tinitiyak sa kanila ng Biblia na wala silang madadala kahit 5 duling. Wala naman duling na 5. Wala silang madadala ron sa langit. Hindi nga rin sila nakakapasok doon. Ano hindi yung trilyon, ano hindi yung bilyon, kung hindi mo madadala. Yung isang congressman na hindi pa taro sa pambansa ay ng mga sasakyan. Pero hanggang saan na yan? Hanggang Malaysia lang sila. Hanggang Singapore, hanggang US. Pero hindi sila makakapasok sa kalangitan. Amen? Palagpagan natin si Lord. Not unless na magsisi kayo, magsisi sila. Kapatid sa kanilang ginawang kasalanan. Tumalikod sa kasalanan. Ibalik ang mga nakurakot. Papapasukin sila ng Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Grabe! Verse 18, anong materialis? The wall was built of jasper, while the city was pure gold, like clear glass. Wow! Kaya alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kung papabayarin ka ng Lord, ng entrance fee, may entrance fee ka, kaini, kaya papasok dito. Magsasabi ni Panginoon, magkano po Lord ang aking entrance fee? 5 billion. Makakapasok ka dito. Gagawa ka ba ng paraan para makain mo ng 5 billion? Para makapasok sa entrance doon? O bumaba ka doon, Kanuel. Ibenta mo buong Feliciano. Para makapasok ka rito, may entrance fee dito. Siguro gagawin kayo nyo ng lahat. Lord, isama mo na ang Sarmiento. Ibenta ko lahat yan. Pero sabi ng banal na kasulatan, makamtan na ng tao ang buong daigdig kung mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang may babayad sa harapan ng Lord? Walang pwedeng pangbayad sa harapan ng Panginoong kapatid. Dahil pinayaran na ni Kristo ang kaligtasan mo. Yung iba, tinatamad sa ministry, tinatamad sa pagbibisyon, tinatamad pumunta ng church. Ba't tinatamad-tamad kapatid? Pinaghandaan ka na ng mansion sa langit. At yung buong syudad sa langit kapatid, purong ginto. Kaya nakita ni John the Beloved 2,000 years ago, nakita na ni John the Beloved, dinala ka ng Espiritu sa langit. Ang iyong pupuntahan, pinakita na kapatid. Natay na ginto. Kaya naman sila Ate Livia, sila Nanay de la Cruz. Kahit bayaran mo ng bilyon-bilyon, hindi na babalik dito sa daigdig yun. Kayo na lang, pastor. Gusto mo, pastor, kayo na pumunta rito. Masarap, maganda ang buhay sa langit. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Verse 19. Ito na. The foundation of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second sapphire, the third agate. Hindi ko pa nakita itong mga ito. Yung sapphire na ito. At saka yung emerald, at saka yung onyx. Carnelian. Ano itong carnelian na ito? Hindi ko pa nakita. Chrysolite. Chrysolite. Hindi pa nakikita ito mga kapatid. Yung tupas. Ang tupas, sa room lang namin ito eh. Grabe. Verse 21.
21, in the 12 gates were 12 pearls, each of the gates made of one single pearl, and the street of the city was pure gold like transparent glass. Ilang carats kaya ito, Pastora Stella? Magugulat ka pag samba mo sa langit. Matindi sa kalangitan, kapatid. Yung gold, lantay na ginto ang syudad, lantay na ginto ang mga kasada. Pastor, may sasakyan kaya doon? O tanong, may sasakyan kaya doon? Meron pang BYD doon? May Innova kaya doon, Pastor Chua? Higit pa sa Innova. Ang sumundo ay Elijah, ay chariot of fire. Ano yung chariot of fire noon? Ang katumbas doon sa panahon natin ngayon, Ferrari. Rolls Royce. Baka nagulat ka pag hindi sa langit, nagliliparan yung mga Ferrari, kapatid. Mas patindi pa, mas maganda pa sa mga sasakyan ng Dubai at ng Abu Dhabi. Kaya, mag-aaral na kayo ng baniho. Meron talaga sasakyan sa langit. Ibig ba mga kapatid? Sa context ni Elijah, sapagat ang mga sasakyan ng araw ay chariot ay nabanggit. Pero sa context natin ngayon, kung ngayon yon, ang mababanggit doon, Rolls Royce, Ferrari, Bentley. Bentley yata, nasa 45 million. Kasama pang payong, bro. Yung mga mahihilig sa sasakyan na may payong, na mga nangurakot, wala sila kahit isa. Yan, doon sa langit. Kaya ano po mga materialis na nabanggit, kapatid? Structure number 2, sabi dyan, ang nabanggit gold, different kinds of pearls and jewels. Wow! Ang pundasyon ay napakatindi, kapatid. Third structure, 22 to 28, John described the glory of God in heaven. God is the temple in heaven. Verse 22, sabi dyan sa verse 22, wala nang templo. And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord, God, the Almighty, and the Lamb. Ang temple po, ang church dito lang sa daigdig. Pagdating doon, ang Diyos na ang pinaka-templo natin. Palagpakan natin si Lord. Pastor, makikita ba natin ang mukhaan ng Diyos? Mukhaan niyo po, makikita ang itsura ng Diyos, kapatid. Mukhaan. And sabi sa verse 23, in the city has no need of the sun or moon to shine on it, for the glory of God gives its light, and the Lamb is the light. Its lamp is the Lamb. Verse 24, by its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it. Ba't pinabanggit itong kings at saka earth? Yung earth po nabanggit dyan, yan po yung new earth. Hindi na po ito. Doon kasi sa heaven, andun yung trono ng Panginoon, bababa yun sa third heaven sa earth, bababa yun. Hindi dito. Bagong earth yan. At yung syudad na yun na tirahan ng Diyos ay nandun sa gitna ng new earth. At ang new earth ay may mga bansa pa rin po. May mga kings pa rin sa langit. Kaya yung new earth na meron may new earth, dito nakita natin may mayor, may hari, mayroon pa rin po doon sa kabilang buhay. Doon sa new earth, may mga hari po doon, kapatid. Kaya sinabi ng Lord, ang napagkakatiwalaan ng konti, napagkatiwalaan ng malaki. Si Kuya Nisto, kagawa dito sa Santa Maria, baka pagdating doon, mayor yan. Mayor Nisto. Baka ikaw isa ka sa pipiliing presidente, hindi na si BBM. Wala nang corruption sa langit. Kaya nagtanong, Pastor, doon pa sa New Earth, meron pa rin kayong business? Meron pa rin po.
Kaya si Agustina, tuloy-tuloy ang pag-business niya doon. Baka ang tinda niya, ginto na. Wala nang bibili kasi puro ginto ka nandun. Hindi, sa New Earth po, mayroon po, ano makikita ko dito sa daigdig, makikita niyo po sa New Earth. Ang wala lang sa New Earth, kapatid, wala nang dagat doon. Ang mayroon doon, ilog. Pero wala na pong dagat. Kaya sa amin po, mag-swimming na kayo na mag-swimming. Kasi ang dagat, dito lang yan. Sa kabilang buhay, wala na pong dagat. May mga bansa pa rin po doon sa kabilang buhay, kapatid. Tingnan niyo po, may mga nations dito. Hindi dito sa daigdig yan, doon sa kabilang buhay. And I saw, verse 22, and I saw, no temple in the city, the temple is the Lord God Almighty in the Lamb. And the city was clothed of the sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light. And its lamp is the lamp. Imagine niyo po kung gaano katindi ang liwanag ng ating Diyos na buhay, kapatid. Wala ng araw, wala ng buwan. Ang nagliliwanag mismo ay ang Diyos, kapatid. Sa buong bansa, sa buong mga bansa sa New Earth, ang Diyos ang nagliliwanag. Walang brown out. Hindi ka mapapasok sa liwanag ng Diyos, kapatid. Ang liwanag ng Diyos, magbibigay ko sa iyong buhay na walang hanggan. Eh, walang tumatanda doon, Kuya June. Walang tumatanda doon. Dito lang tayo tumatanda, Kuya June. Kabilang buhay, walang tumatanda. Amen ba? Walang gout, Pastor Boy. Walang sciatic. Walang diabetes. Wala na lahat doon, kapatid. Present. Kaya magugulat kayo. Uy, bakit may mga bansa na dito? Ba't may mga transaksyon dito, kapatid? Yun yung totoo mong transaksyon. Forever and ever and ever and ever. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. May mga bansa. Grabe. Verse 24, by its time will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it. Imagine niyo po, yung mga hari doon, yung mga presidente doon, hindi na sila Donald Trump, hindi na sila BBM, hindi na sila Obama, hindi na si Duterte. Ang mga presidente doon, kapatid, mga Kristiyanong presidente na. At silang lahat ng mga kings, magdadala ng glory sa ating Diyos na buhay. Mag-o-offer sila ng mga ginto, mag-o-offer sila, grabe ang glory na dadalhin nila sa harapan ng Panginoon. Gaano ka-perfect ang daigdig dito? Yung pinag-uusapan natin ang heaven. Magugulat kayo, kapatid, talag ka naman. Wala ng araw, wala ng buwan. Wala ng mga bituin. Ang Diyos na lahat ang nagliliwanag. Wala ng bayad sa Meralco, Diyos. Oh, hindi ka lang magpapagamit ng air condition sapagkat buong lugar para ka naka-air condition. Amen? Hindi dito mga kapatid. Verse 25. In its gate will never be shut by day, and there will be no night there. Wala nang gabi. Wala nang tulugan. Imagine niyo po, wala nang tulugan. Wala ba kayong tanong? Pastor, may internet kaya doon? May wifi kaya? Ha? Higit pa sa wifi ang magagamit mo ron? Higit pa sa wifi. Diba nga sanay na mag-internet, baka higit pa sa internet ang makakamtan mo ron? Hindi ka luluwa ang mata mong ganyan, kapatid. Kasi wala nang gabi. Wala nang pagkakasakit. Kumain ka man ang kumain, hindi ka mahahiglat. Perfect ang katawan mo, glorified body. Verse 26, they will bring into the glory and the honor of the nations. But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Panalo sa palagpakay, Lord. Akala ng iba, tayong mga born again lang. Akala ng iba, kapatid, tayo ay seryoso lang sa gawain ng Lord. Seryoso talaga tayo.
Sapagkat seryoso si Jesus Christ, yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon bumaba sa kalangitan ng katawang tao para abutin ang kanyang mga anak na nalilitaw ng landas, para dalhin sa kaharian ng langit. At sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, John chapter 14, beginning from verse 1, huwag magulumihan ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin, sabi ni Jesus, sa bahay ng aking amay maraming mansyon, kung hindi kayo, ako'y pupunta roon, at ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan ng mansyon sa langit. At pag ipaghanda ko kayo ng matitirahan, babalik ako. Sino ang maghahanda? Sino ang gagawa? Si Jesus. Ang sabi ng Hebrew chapter 11, mga kapatid, beginning from verse 10, ang gumawa, ang engineer, ang gumawa mismo at naglinok ng heaven ng mansyon sa langit ay kamay mismo ni Kristo. Gaano ka perfect yun? Perfect. Eh, pastor, ba't hindi pa bumabalik si Kristo? Dahilan, ginagawa pa ang mansyon mo. Baka pagdating mo doon, ang natapos ng mansyon kay Brother Jason, sa'yo hindi. Yes, may nakatalaga talaga yun. May time talaga nakatalaga. Natapos ka lahat. Bababa si Jesus. Ang sabi ni Jesus, John chapter 14, beginning from verse 1 hanggang 3, at kapag naipaghanda ko na ang inyong matitirhan, babalik ako. Naniniwala ba kayo babalik si Jesus? Huwag kayo maniwala sa mga nanangaral si Jesus hindi na raw babalik. Kasi nung malingan yun, kapatid. Sabi naman ng kasulatan si Jesus, ay babalik! At tukunin ko kayo sapagkat gusto ko kung saan ako naroon, nandoon din kayo. Gusto niyo bang kasama si Lord? Magpatuloy ka sa paglilingkod. Huwag kang susuko dahil may magsubok. Pastor, may sakit ako, ayaw ko na. Ayaw ka na. Kung may sakit ka na, dapat magpasalamat ka. Kasi malapit ka na. Ay kung naniniwala ka sa sinasabi ng Biblia, na-discover ka may cancer, mag-first down ka. Hindi, Pastor, may cancer na ako. Dapat matuwa ka kung naiintindihan mo sinasabi ng Biblia at ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Matuwa ka. Bakit? Malapit ka na. Wala ba natin sa Jesus? Papagamot pa para Diba, kunting pagsubok lang, maayaw na. Eh, ayaw ko dyan kasi ang sulit nila. Eh, paano yun? Nangangarap ba mapunta langit? Ayaw mo ng kapitbahay na masukin. Eh, kung ako ang kapitbahay mo ron, ano na gagawin mo? Lalo na sa tinisa ang kapitbahay mo. Ayaw ng basura niya. Oh. Hindi pwede mong sungit-sungit kapatid. Oo, unawain. Amen? Sa langit ang punta natin. May nagtanong ko sa akin, Pastor, ang kaligtasan mo ba nawawala o hindi nawawala? Sabi ko, maling tanong. Maling tanong. Ang tao nawawala kay Kristo. Humihiwalay kay Kristo. Ang sino mang humihiwalay kay Kristo, walang kaligtasan. Kasi ang author of salvation si Kristo. Ang nangako ng mansyon si Kristo. Ang namatay para sa iyo si Kristo. Ang nabuhay mula sa mga patay si Kristo. At umakyat sa langit si Jesus. At nangako siya'y babalik. Bakit siya babalik? Para ikaw. Para yung mga namatay. Nakuha ng mga namatay mula kay Esteban. Hanggang sa kasalukuyan mga namatay sa ating Panginoon sa Kristo. Kukunin niya. At ikaw kukunin niya. Para dalhin sa langit, sa bayang-bayang sa langit. Para pagkanamin si Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya kung ganito kaganda ang ating pinag-uusapan, kahit patayin ka pa, hindi ka susuko sa paglilingkod. Amen ba mga kapatid? Kahit sabihin pa sa'yo, Brad, ibenta mo yung bahay mo. Itulong natin sa misyon. Kayo na lang, pastor. Kalungkuhan mo. Ibenta ang bahay. O pag nag-iisa lang ang bahay mo, huwag nyo ibenta. Lalo pag nangupahan kayo, huwag nyo ibenta. Nililiwanag mo natin. Sa Book of Acts kasi, sa Book of Acts, yung mga disciples mo na napulatay, naunawaan talaga nila. Nalunok talaga nila, naunawaan nila, naiintindihan nila. Ano ang mayroon sa langit? Anong ginawa ni Kristo?
para sa kanila. Kaya wala silang kadamot-damot mga kapatid. Pagdating sa mission, bibigay sila. Bakit? Alam nila kung saan sila tutungo eh. Alam din nila, iiwanan lang ang lahat ng bagay sa daigdig. Iiwanan lang lahat ng bagay. Kaya sabi ko ba sa inyo, kung kayo may pera, kumain na kayo ng masahan. Eh, pastor, bawal eh. Paminsan-minsan lang naman. May gamot naman yan. Alam nyo masyadong masilang din, may ikli na ka makabuhay din. Tinan mo si Ernie Baron, eh naman nagkaroon si Ernie Baron eh, nagpito-pito na lang. Walang buhay naman tayo, dahil sa 63, hindi pa ako na 70. Compare mo naman kay Pastor Boy, kung makakain ng Kristo pata yan. Sa bayan sa tayo, tayo pa. Kapatid, mahaba buhay. Compare mo kay Pastor Anil, kung malapa ng yan, sa mga sitsaron yan. Tinan mo, lakas pa ng tuhod. Masyado masilan. Ang ibang gulay-gulay, si Leo, si Dr. Leo. For 7 years, hindi siya kumain ng karne. Anong kinain? Puro broccoli. Nagka-cancer sa base. Walang protein na nakapasok sa katawan. Dinala sa Singapore, espesyalista. Ano sabi ng doktor sa Singapore? Patagal ka lang, walang kain karne. Yan ang problema mo. Kumain ka ngayon ng karne na matataba para makaligtas ka. Pinakain na mga humba. Naka-recover ang base ni Willie O. Kaya maging balance ng kapatid. Huwag kayong tumulong doon sa isang pastor, na matandang pastor. Sabi ng pastor, binigyan ng mga membro, Pastor, may dito po ka. Kapatid, ayaw mo na yan. Iwas na ako. Pastor, may crispy pata po. Ayaw ko na yan. Pastor, may gupis. Ayaw ko, may gout ako. Ang ginawa ng pastor, nag-herbal na lang si pastor. Yung mga membro niya, at the age of 50, nagkanamatay na, 60, si pastor umabot ng 92. Nag-herbal na lang siya. Nung siya namatay, napunta na namin. Sabi niya, ang ganda naman dito, Lord. Sobrang ganda naman ito. Ba't ngayon mo lang ako kinuha? Sabi ni Lord, ikaw pa-herbal-herbal ka kasi. Sabi ni maintenance na pa eh. Lulog ka na lulog ng lusatan. Kaya naging 92 ka. Ito may mga membro mo nag-enjoy na dito. Nagkasinayang mo. Ay mga kapatid, ang totoo, kung naniniwala tayo sa nakita ni Johnny Milagro na si Kristo ang nagpakita nito, naniniwala tayo sa langit, ano man ang problema ang naranasin natin, hindi tayo susubok sa pag-ibig. Ano man ang ihahain sa iyo, kainin mo. Yung mga nag-iingat, nag-diet, namamatay din naman. Sa palagay niyo, mga nasa cemetery, hindi nag-diet siya mga yan. Siya nag-diet na rin. Ay, kayo, magpasalamat na kayo kay Lord. Saka mamigay kayo. Kung ibang sobrang kadamutan, nilulog lahat. Mamigay kayo para bawas sa high blood ba? Pastor, hagi tayo. Ito sa'yo, Pastor. Patakin. Pagyakin. O, ngayon may mga ham na naman tayo siguro. Admit, may ham na tayo. O, mamigay-ligay ng ham. Nilulukin lahat. Huwag mo sabi masilang kapatid. Ang buhay natin nakasalanay kay Lord. Kaya mga nag-herbal, matagal pupunta lang siya. Hindi kasi sabi mahal mag-herbal. Nag-herbal din po ako. Pero yung sobrang tanda na makalimutan mo na lahat ng mukha ng apo mo, ay sana huwag dinandanasin. Totoo yan. Ang hirap po talaga. Kaya pag meron na balitaan, uy! Naatake daw sa puso. Ay magpasalamat tayo kay Lord. Thank you Lord, nandun na sa salamat. Kunting iyak-iyak na lang din. Isa na. Ang totoong Kristiyano, hindi talaga yun. Na parang mga nakalimutan ang promise ng Lord tintin ng langit. Jasper, pure gold.
Lord, ba't ko siya kinuha? May utang pa to sa akin. Ganun lang. So, okay na yan. Okay na. Keep the change ka na. Kasi mga kapatid, napakaganda sa langit. Napakaganda sa langit. Hallelujah! At ito yung ating pupuntahan. Palamakan natin si Lord. Hallelujah! This is the outline of the text. Tayo masyadong magmasihan kasi nanilisip na magana si Sisa. God is the center of all things in heaven. Amen? He is the center of all things in heaven. Pangalawa, God is the center of all honors and adoration in heaven. Hindi nakasulat doon si Jenny Bilabit pinarangalan at siya ang sentro. Hindi po. Hindi si Pastor Robert ang sentro. Kahit naging bisya pa ating pastor, hindi siya ang sentro sa langit. Ang sentro ay ang Lamb. Si Kristo. Amen? God is the center of all honors and adoration of even kings of the new earth. They give glory in adoration to our King of Kings and the Lord of Lords, si Jesus Christ. At ang pangatong panghuli, God is full of glory, 22 to 23. Imagine niyo po, yung kanindigan ng Panginoon ang magliliwanag sa buong New Earth at saka sa New Heaven. Walang patayan kapatid. Siya ang nagliliwanag sa lahat. Grabe ang liwanag marami ng Panginoon kapatid. Araw-araw sumasamba ka. Wala nang gabi. Wala nang dilim. Puro liwanag sa kalangitan. Bigyan natin ang malakas sa palakpas sa Lord. Ang ating life application ay kinuha ko po sa 22 verse 12. Basahin po natin 22 verse 12. Masabi dyan. Behold, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. Wow! Anong dala ng Panginoon? Anong dala? Pasalubong. Reward. Anong kanyang i-reward sa iyo? Ano sabi? To repay. Babayaran ka ni Lord. Alam niyo ba yung ginagawa mo dito sa daigdig? May kabayaran niya. Alam niyo yung pagpunta niyo sa church? Bayad yan. Yung pag-pray mo, bayad yan. Yung pag-Bible study mo, bayad yan. Amen! Pastor, wala kaming allowance sa misyon. Wala ka bang may bigay sa iyo, kunti lang may bigay sa iyo sa misyon, pero bayad yan. Sino magbabayad sa iyo? Ano ibabayad ni Lord? Buong city? Ano ibabayad ni Lord? Mansion? Ano ibabayad ni Lord? Eternal life? Forever and ever and ever! Ano sabi? To repay each one for what he has done. Kaya pag sabi sa katabi mo, gumawa ka. Pag sabi sa katabi mo, gumawa ka. Gumawa ka. Hindi ka member ng church. Ikaw ay disipulo ni Kristo. Kung ano yung nais mong magawa sa harapan ng Lord sa church, pagtulong, ano ba yung gusto mong gawin, ano yung kaya mong gawin, gawin mo na. Sapagkat lahat ng ginagawa mo sa daigdig, hindi ka man nakikita ni Pastor Robert, nila Pastor Bud, nila Pastor Estela, nila Pastor Aning, nagpapagawa ka sa basa ng Panginoon, hindi ka man nakikita ni Pastor Aning. Kapatid, bayad yan na nakatingin sa'yo. Si Yesu Cristo nakatingin sa'yo! At sabi ni Jesus, malapit na akong babalik! Babayaran ko ang bawat isa base sa kanilang mga Ginawa. Amen. Alam niyo ba yung magbibigay nyo ng ikapo, saka offering? Nakalista yan. Mas malaki ang bayad sa iyo ng Panginoon, kapatid. Yung pagsishare mo ng lugar kahit saan, nakalista yan. At nakadala ng Kristo yan sa kanyang pagbabalik. Hindi libre ang ating paglilingkod sa Panginoon. May listahan si Lord yan. Bayad yan. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. In our conclusion, sabi dyan, heaven is full of glory and beauty, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. That is in Revelation chapter 21, verse 4 to 5. Full of beauty, glory, wala nang kamatayan, wala nang pag-iyak,
wala ng sakit, wala ng pain, wala ng cancer, wala ng kamatayan. Sapagkat lilipas ang dating mga bagay, bago na sa kanila. Amen ba mga kapatid? Praise the Lord, palamagan po natin ang ating Panginoon.